genuine love. The genuine love. Maraming pag-ibig. Ang sabi ko nga sa inyo, masarap pag-usapan ng pag-ibig. Napakaraming kahulugan ng pag-ibig. Love is blind, love is tender, love is $1,000,000 life. Maraming kahulugan ng pag-ibig. Ano ang kahulugan mo sa pag-ibig? Pero iba po ang tinatawag na genuine love. Ang genuine love, mga magulang kapatid, ito po ay hindi mo mapaparamdam sa kapitbahay mo. Maaring sabi mong mahal mo siya dahil kapatid mo siya sa Panginoon o kapitbahay mo siya. Maaring tulungan mo siya, maaring i-care mo siya, pero hindi ito yung tinatawag na genuine love. Ang genuine love, una niyong makikita, mga magulang kapatid, una sa inyong pamilya, inyong mapapadama. Sabi nga ng kasabihan, blood is thicker than water. Kahit na gaano kasama ang anak mo, di ba? Tatanggapin mo bilang magulang dahil nandun yung genuine love mo sa kanya. Ang asawa mo na laging nasa tabi mo, kahit gaano pa siya whatever, kapilya, no? Kapilya, parang simbahan no? Kahit na gaano pa siya nagloko kapag ka naramdaman mo ang pag-ibig mo sa kanya, that is a genuine love. Tinatanggap mo pa rin siya, maging sino ka man. Mararamdaman niyo po iyon sa family, pero not to other person. Na hindi mo naramdaman yung talagang tibok ng puso mo. Pero pagdating sa pamilya, mararamdaman niyo po ang genuine love. Amen? Kasi pagtatanggol natin sila ipaglalaban natin sila. Kapag sinaktan mo yung damdamin ng isang anak, yung magulang nagre-react. Di ba? Pag sinaktan mo yung magulang, yung anak, nagre-react. So, ganyan Sa magkakapatid, kahit na anong away ng magkakapatid, pinagtatanggol ng isa't isa, ang bawat isa. Kahit na siya ay mali, siya pa rin ang siyempre, kunyari, kumakampi ka, pero ang mahal mo, yung kapatid mo pa rin. Iyon ang genuine love. Pero, alam nyo ba, meron pang mas lehitimong genuine love, yun ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yun ang pure, genuine love. Yun ang puro. Ang genuine love natin sa pamilya, mawawala po yan mababanis. Pero, yung pag-ibig ng Diyos, kahit kailan, maging sino ka man, hindi ka man niya kamag-anak, hindi ka man niya kapatid, hindi ka man niya anak, o whatever, kapamilya, kapuso, kapatid, nabanggit ko yung kapatid, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And that is the pure, genuine love. Ito nga po yung elaborate at pag-aaralan natin. What is the genuine love of God? The genuine love of God is none other than, number one, ang sinasabi ng Korinto. Basahin muna nga natin. Binasan natin yan Pakibasa. Love is patience, love and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice of wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. And that is the meaning of love in 1 Corinthians. That is the love of God. Basahin na sa Tagalog. Masarap sa English Kasi may nanonood tayong Inglesero Di ba? Basahin naman natin sa Tagalog. Tayo naman. Ang pag-ibig ay matyaga,
Do you imagine that? Kapag sa mga walang asawa, kapag yan ang katangian na nakita nyo, sa hinahanap nyo sa isang lalaki, sa isang babae, ako na magsasabi sa inyo, langit ang pupuntahan na ninyo. Amen? Pero wala niyan eh. Meron man sa ilan dyan, pero dahil nga hindi perpekto ang isang tao, maaaring meron siyang kindness, goodness, pero wala siyang, faithfulness. Diyan tumitibag ang pag-ibig. Maaring may mga katangian siya ng ilan, pero yung pagiging matiisin kapag wala ng bigas, nagre-reklamo na. Bakit ba ikaw napangasawa ko? Akala ko ikaw ay akin. Iba. Ang dami nating reklamo pagdating sa loob dito sa lupa. Pero ipinakikita po ng Biblia ang mga uri ng pag-ibig na dapat maramdaman ng bawat mag-asawa, ng bawat pamilya, at ng magkakapatid sa iglesia. Amen? Unahin natin yung tinatawag na unconditional genuine love. Ano yung unconditional genuine love? Genuine love the unconditional genuine love accept and support without condition. Kaya mo siyang tanggapin nang walang kapalit. Kaya mo siyang arukin. Kaya mo siyang pakisamahan nang hindi ka naghahanap ng anuman sa Kanya. And that is unconditional. No? Ang sabi doon, it is patient. It is kind. Pinakikitaan mo siya ng mabuti kahit na masama ang pinakikita mo sa Kanya. Nagiging mabait ka sa Kanya kahit ang sungit-sungit niya. Akala mo laging bilog ang buwan eh. Laging galit. Meron mga tao na parang galit sa mundo lagi, di ba? Pag nakausap mo, laging nakasigaw. Nakausap mo, laging nakasimangot. Pero ang gandang lalaki naman, ang gandang babae naman. Pero laging galit sa mundo. Ano ba yung kinagagalit nito sa akin? Pag nakikita ko, parang galit na galit. Di ba? Pero ikaw, pinakikita mo pa rin siya na mabuti. Nagtsatsaga ka sa kanya. Ang dami mag-asawa, nagtsaga sa asawa nila. Amen! Amen! Hanggang ngayon, nagtsatsaga ka pa ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, nagtsatsaga ka pa ba sa akin? Love does not envy. It is unconditional. Does not envy. No? Hindi siya maiinggitin. Does not boast. Hindi siya mayabang. It is not proud. Hindi niya pinagmamalaki yung sarili niya. And that is unconditional love. Ayan ang love na naramdaman natin sa Panginoon. Amen? Na kahit na sa kabila ng ating mga kasalanan, nung hindi pa siya namamatay sa krus, kahit na tayo makasalanan, binuwis niya ang kanyang buhay, inalay niya ang kanyang buhay, kahit na tayo ay makasalanan pa. Amen? Meron bang tayong verse dyan? Anong sabi dyan? Romans 5:8. Anong sabi doon? But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Dapat, walang kondisyon eh. Dapat, hindi sinabi ng Panginoon, kapag ka nagsisi ka ng kasalanan, doon ako magpapakamatay para sa inyong lahat ng mga tao na matitigas ang ulo. Para sa iyo na sumasagot sa magulang mo. Para sa iyo na hindi masunurin. Para sa iyo na laging nakasigaw, laging nakabugnot. Para sa iyo na kapag walang pera ay laging galit. Pag nagsisi ka, doon pa lang ako magpapakamatay. But hindi ganun eh. The love of God is unconditional. Nagpakamatay siya habang tayo
ay makasalanan pa. Para saan? Para hawiin lahat niya ang ating mga kasalanan. Ganun si Lord eh. Sana makilala niyo si Jesus ng malalim. Kasi pag nakilala niyo po ng malalim si Jesus sa puso niyo, mararamdaman niyo, babait ang bawat isa sa inyo. Mararamdaman niyo talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi niya sinabi na kapag wala na kayong kasalanan, doon ako bababa sa langit at magpapakamatay. Walang kondisyon eh. Amen? Bumaba siya kahit na tayo ay makasalanan pa. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Praise God. May verse pa ba dyan? Number 2. Anong sabi dyan? Love, the genuine love is selfless. What do you mean by selfless? Ano ibig sabihin ng selfless? Hindi makasarili. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan makasarili. Ang genuine love ay hindi makasarili. Tandaan natin. It prioritizes the well-being and happiness of others. No? The genuine love prioritizes the happiness of others. Ibig sabihin, hindi yung sarili niya. Hindi muna siya, kung hindi yung iba. Amen? And that is a genuine love. Iniisip niya yung ibang tao, kaligayahan ng kapwa niya, hindi yung sarili niyang kaligayahan. Parang yung magulang yan. Makikita ko yung selfless love sa mga magulang. Amen. Alam niyo mga anak, nasa magulang yung selfless love. Kakainin na lang, bibigay pa sa'yo eh. Pambibili na lang ng gamot niya, ibibigay pa sa'yo eh. Kapag nangangailangan ka kung anong gusto ng anak, ibibigay pa ng magulang eh. Pero hindi alam ng mga anak yon. May mga anak sinisigawan yung magulang eh. Mga tampalasan, sabi nga. Parang sila yung naging magulang. Huwag niyo sisigawan ang magulang niyo. Mahalin niyo yung magulang niyo. Tingnan niyo yung kapakanan ng magulang niyo. Lalo na kapag tumanda yung magulang niyo, arugain ninyo. I watched the movie, Family Matters. No? Habang nagsasalita yung tatay niya, matanda na eh. Panoorin niyo yun. Ang ganda. Buhay ng isang pamilya. Family Matters, may lesson. Habang nagsasalita yung magulang niya, yung tatay niya, cellphone siya ng cellphone. Ginanon ng tatay niya yung ano niya. Sabi niya, your cellphone is always be with you. Yung cellphone, sabi ng tatay, lagi mong kasama. Laging nasa'yo. Sabi niya, ako hindi. Dahil matanda na eh. Sana kapag nagsasalita ako, tingnan mo rin ako para ma-miss mo ko. Kung minsan ini-ignore natin ang ating mga magulang kapag nagsasalita sa atin, hindi natin tinitingnan, hindi natin pinakikinggan. Pero kapag nawala sila sa buhay natin, iyak tayo nakiyak. Amen? Doon natin naunawaan yung mga sinasabi nila sa atin, pero nung buhay pa, hindi mo pinapakita yung pagmamahal. Isang tabi sa iyo magulang mo. Sana yung mga anak. Minsan, lalo na pagka matanda na yung magulang nyo lang, yun titingnan. Huwag nyo sisigawan, huwag nyo sisingalan. Mahalin nyo sila. Ano, bida-bida tayo kapag namatay yung magulang natin? Sabihin natin, tayo yung tayo nag-alaga, tayo naging pero ang katotohanan, nung nabubuhay pa, lagi mong pinapagalitan, sinisingalan yung magulang mo. Huwag ganun. Mga anak, huwag ganun. Alam niyo ba, na-realize nung anak, pinakapanganay, na-hospital yung tatay niya, naihina nahihiya yung tatay niya sa anak niya. Okay lang, Dad. Sabi niya, okay lang, Dad.
Naiyak ako eh. Nakita ko sa father ko yun eh. No? Okay lang. Kasi, sabi niya, maraming beses mo nang ginawa sa akin to nung maliit ako. Pinalitan mo ko ng salawal nung naiiyak ko. Pinalitan mo ko ng pampers. Ako naman, sabi nung anak, ako naman, nagawa niyo ba sa magulang niyo yun? And I proud, nagawa ko sa father ko yun. And I proud of it. Nasamahan ko siya sa CR, naugasan ko yung puwit niya nung matanda siya. And namimiss ko yung father ko eh. Kasi alam ko, na-realize ko, ginawa niya sa akin yun nung bata pa ako eh. Kayong mga anak, kaya niyong gawin sa mga magulang niyo yun? Itong church ito, nagtuturo ito, tandaan nyo, tinuturuan tayo ng Diyos, hindi lamang for spiritual, kundi para sa family matters. Sana lagi nyo ma-adapt na kapag wala na yung pastor nyo someday, sana ma-realize nyo yung tinuturo natin sa inyo ay gawin nyo. I-apply nyo dahil darating ang araw, wala na rin sa tabi nyo, mga magulang ninyo. Gawin nyo ang dapat nyong gawin sa mga magulang ninyo. Karapatan nyo yan, tungkulin nyo yan bilang mga anak, pagtanaw ng utang na loob sa magulang. Hindi yung puro hangi lang kayo nanghingi ng pera. Puro luto na lang. Anong ulam? Anong pagkain? Anong ano? Diba? Amen po ba? Yan ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Yung tinatawag na selfless love. Hindi makasarili. Huwag kang makasarili, kapatid. It does not dishonor others. It does not self-seeking. Hindi laging sa kanya, hindi lang puro ikaw. Dapat kapakanan ng iba. Anong sabi niyan sa verse na yan? Philippians 2:3, 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. May Tagalog ba niyan? Sige nga, Tagalogin natin. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ibig sabihin ng pagpapakumbaba dyan, humility, nakakilala sa Panginoon. Sabi ni James, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sino madamot sa pamilya rito? Sino madamot sa mga kapatid na nagtatago ng pagkain? Wala naman siguro. Walang kumikibo eh. Kasi lahat madamot eh. Amen? Yung walang iniisip kundi siya lang. Walang gusto kundi siya lang. Tingnan nyo, kayong mga nasa abroad ang asawa, mga anak, huwag yung mga sarili lang ninyo ang isipin ninyo. Tingnan nyo rin sila. Tingnan nyo rin sila kung nahihirapan ba sila, napapagod ba sila. Alam nyo, sa FB may lesson eh. Pagamat merong mga imbalance, pero may lesson kang makukuha. May isang OFW umiiyak eh. Balik na naman dito. Kayanin mo. Sabi doon sa niya, kayanin mo. Solo ka lang dyan. Wala kang karamay kundi ang sarili mo. Do you imagine that, na napakalayo mo sa pamilya, kapag may sakit ka, hindi ka mapupuntahan, hindi ka magagamot ng iyong mga pamilya, ng magulang mo, ng mga kapatid mo sa abroad? Hindi. Solo ka doon. Ay, akala nyo masarap mag-abroad? Hindi. Ayan si Kuya Boy. Di ba, Kuya Boy? Napakalayo. Isa sa napuntahang abroad niya, napakalayo. Parang nasa Iwahig yata yan eh. Nandun sa anuhan ng mga truck, di ba? Nakita ko yun eh. Noon sa FB mo nun eh. So, wala kang kamag-anak kung hindi yung kapwa mo Pilipino na pag nainggit sa'yo, sisiraan ka pa. Ang hirap sa abroad. Akala nyo gusto nyo magtrabaho sa abroad, mahirap doon. Totorturin ang isip mo doon. Kumusta kaya?
Kumusta na kaya yung baby kong si Sean? Kumusta na kaya yung baby kong si Katkat? Uy, baby pa si Katkat. Hindi nyo ba alam, iniisip ni Kuya Boy, si Raymart, nung nandun siya, maliit pa si Raymart nun eh. Tama ako, Kuya Boy. Iniisip niya yung bunso niya. Pero si Raymart, hindi siya iniisip. Yun ang vice versa. Raymart, barikada lang, laro lang dito, nung maliit. Pero siya, iniisip niya yung anak niya, yung asawa niyang mabait. Na hindi nanghihingi ng pera sa kanya yan. Kasi marami mga tanim yan eh. Do you imagine that? Love is not selfless. Love is selfless. Hindi ito makasarili. Pangatlo, ano ang genuine love? The genuine love is, sabi diyan, ang pag-ibig ay matyaga at mabuti. Di ba? Patient and kind. It shows understanding and compassion. Nauunawaan mo siya. Tinatyaga mo siya. Parang ito sa mag-asawa eh. Talagang tama ito sa mag-asawa eh. Patient and kind. Dapat yung isa sa inyo may patient. Amen? Kung yung isa may kind, yung isa may patient. Kasi yung may kind, walang patient. Yung may patient, walang kind. Dapat parehas kayo, merong ganun eh. Dapat kapag nagbubunga nga na yung asawa mo, nagrurumpi na yung asawa mo, ikaw, chill ka pa rin. Tiyagain mo pa rin siya. Siya na siya. Amen? Yun na yun eh. Wala nang iba. Huwag ka nang humanap ng iba pang kapalit niya. Siya na siya. Amen? Siya na ang bigay ng Diyos sa'yo. Maging mabait ka sa Kanya. Patient, kind, always protect. Ayan yun eh. No, sa buhay natin, you should always protect. Kaya mo mahal ang anak mo, pinoprotection mo siya. And that is a genuine love. Genuine love is to protect. Amen? Ayaw mo masasaktan. Bakit sinasaktan niyo yung asawa niyo? Pinapagalitan niyo kapag walang pera, walang sahod. Diba? Parang ganun lang. Always trust. Patience. Love is always trust. Laging nagtitiwala yan. Hindi yan nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi yan napaparanoid kapag wala yung isa. Amen? Kasi minsan, ano kaya ginagawa niya doon? Baka mamaya maraming chicks doon sa abroad na yun. Baka mamaya pinagpalit niya na ako. Baka pumapangit ka, kaiisip mo. Pasensya ka, nag-asawa ka ng gwapo eh. Di ba, stress? Gwapo na, matangkad pa. Maganda pang umismile. Di ba? Tama-tama sa mga, yun ang gustong-gusto ng mga Japanese eh. Pinakaba si Ate Prince. Hindi naman. So sa isang banda, magtiwala ka. Dahil yun ang love. May verse ba tayo dyan? Sa patience and kind? Number 4 na tayo. Ayan. Romans 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ayan. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Yan ang pag-ibig eh. No? Sa kabila ng kasamaang pinapakita sa iyo ng isang tao, mahal mo pa rin siya. Naranasan niyo ba sampalin ng asawa ninyo? Sino nakaranas ng sampalin kayo ng asawa ninyo? Wala, no? Mapagmahal ang asawa ninyo. Grabe. Kurutin. Hampasin. O kaya, hindi kibuin. Yan ang nararanasan ninyo. Sigurado ako dyan, hindi kumibo ang asawa ninyo sa inyo. Walang mag-asawa na hindi naranasan yung ganyang sitwasyon. Kung minsan, kapag ang babae ay nagtatampo,
Asahan nyo na mga lalaki, hindi kayo kikibuin yan. Kayo ang mauunang kikibo dyan. Tama, mali? Kasi ang babae may pagrurumpi. Dapat kabisaduhin niyo yung mga babae. Kayong mga lalaki, bago kayo mag-asawa, dapat kabisado niyo na ang buhay ng babae. Pag-aralan ninyo ang mga ugali niyan. Lalabas at lalabas yan. Dahil sinabi ni Peter sa Bible, alalayan nyo ang mga babae dahil sila'y mahina. Ang kalakasan ng babae ay ang lalaki. Tama? Ang kahinaan ng lalaki ay ang babae. Kahit gaano ka kasiga, may nakita akong siga talaga nung binata siya Talagang walang umubra sa kanya doon sa nabotas Talagang nakipagbabag talaga, siga. Nung nag-asawa, isang sutsut lang na asawa. Shhh! Mando! Sandali lang. Natatawag ko sa ako, mamaya tayo mag-usap. Isang mando lang Isang mando lang, uwi na siya Nagbago ang buhay niya dahil sa asawa. Kahinaan ng lalaki ang babae. Subukan niyo iwanan yung mga asawa ninyo. Makikita niyo, mag-iinom na yan. Yung iba, nagpapakamatay pa nga Yung dalawang pinsang ko, nalulungkot ako. Ito, reality. Dahil sa mahal na mahal nila. Kahinaan nila, asawa nila. Nung sumama sa ibang lalaki yung lahi yata namin yun no? Ewan ko lang. Hindi ko alam sa kanila. Basta ako, iba na yung lahi ko So, nagpakamatay. Nakita, laking lalaki. Almost basketball player. Mga 7-footer siya. Nakita na, nakabigti doon sa bahay nila. Tagal na nila magkasama, pero sumama sa ibang lalaki yung asawa. Nagbigti. Alam niyo ba, yan ang kahinaan ng mga lalaki. Yan ang sikretong binigay ko sa inyo, mga babae. Kaya huwag niyo iiwan ng mga asawa ninyo. Iyari kayo kay Lord. Baka makita niyo, magbigti yan sa tiyan. Ba't nagbigti sa tiyan, namatay pa rin? Para daw hindi masakit sa leeg. Sa tiyan, naipit yung dahil malaki yung tiyan, naipit yung niya, yung mga kinain. Yun, na-impacho. Ang kinamatay, hindi bigte, hindi impacho. Love is patient and kind. Sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilya, magpakita kayo ng kabaitan. At hayaan nyo na yung mga ugali ng isa't isa. Tanggapin nyo na yan. Tiyagain nyo na yan. Nandyan na yan Amen? Maaring hindi magbago yan, pero mapapagbago yan ng pag-ibig ng Diyos na ipapadama mo sa Kanya. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ito pang isang gusto ko sa love, number 4. Love is forgiving. Sa bahagi ulit ng mag-asawa, love is forgiving. Amen? Kahit na anong mali ang ginawa ng isa, kaya mo siyang patawarin dahil sa love. And that is genuine love. Amen? Basta sinasabi ko sa iyo, huwag lang kitang mahuling mga babae. Talagang wala na. Wala na talaga. Nakadalawang babae, tinanggap pa rin niya. Sinama pa nga niya yung babae doon sa, di tatlo na sila doon sa bahay. Nakita niyo yung batang Quiapo? Sino yung pulis? Si Rigor? Sinama yung babae doon sa Tinanggap pa rin niya Sino yung Si? Marites. Talaga yung mga Marites, martir yan Pero mo yun, pumayag siya na isama yung kabit ni Rigor doon dahil nabuntis ni Rigor dahil pulis. Pulis si Rigor Alam niyo na, yung mga pulis, hindi na marami kong kaibigan pulis. Pero hindi matulis, sabi nila. Awan ni nanay. Yun ang mga kasabihan, di ba? Basta pulis, marami kong loyal na pulis na kaibigan.
Talagang loyal sila. Hindi nila magagawa yon. So, pero talagang may mga pulis na, isinama eh. Si Rigor, talagang, siya pa yung galit eh. Yung hari pa, si ano eh. Sino yung babae niya, Rigor? Elena. Kaya yung mga Elena, pangalang Elena. Tingnan mo kung anong pangalan ng katabi mo. May Elena ba dito? Elena sa buong Magdamag. Magdalena pala yun. Anyway, tapusin natin yun. Pero, love is forgiving. Napatawad pa rin ni Marites yung asawa niya eh. Bakit? Dahil mahal niya yung asawa niya. Kayo, kaya nyo? Tanungin nyo, mga lalaki, nandiyan ba asawa nyo? Tanungin nyo nga yung asawa nyo, kaya mo ba akong patawarin? Kung sakaling sabihin ko sa yung may anak ako sa iba. Pag hindi sinampal ka niyan eh, nasa simbahan pa lang, umalis na dito yan eh. Di pa tapos. Imbis na mag-o-offering ng malaki yan, napag-init mo yung ulo. Love is forgiving because love is caring. Ayaw mo siyang mapahamak. Amen? Katulad niyang ginawa niyan. Ayaw mapahamak ang isang tao dahil kinekare mo siya. Amen? Ayaw mo siyang malulong sa kasalanan. Kapag humingi siya ng tawad, pinapatawad mo. Tama ba? Dapat ganun din kayo mga magulang. Ang mga anak, makukulit, mga pasaway. Pero pagka nandyan na, nangumuhupa ang ating kalooban. Because love is forgiving. Amen? Dami nating makukulit na anak eh. Sa totoo lang, tingnan mo yung mga katabi nyo. Mga anak yan eh. Sabihin mo nga, makulit ka ba? It lets go of grudges and doesn't keep track of wrong. No? Track of wrong. Keep no record of wrong. Does not delight in evil. Rejoices with truth. Always protects. And that is love. Love is forgiving. Always protect. Tandaan ninyo, iiwanan ko sa inyo to. Pamilya, mag-asawa, mga magkakapatid. Always protect your family. Ang mga kaibigan mo, mawawala yan sa tabi mo. Walang dadamay sa'yo kapag sa oras ng kaguluhan, problema, kagipitan, sakit, karamdaman, ang pamilya mo ang dadamay sa'yo. So you should always love your family, protects your family. Palakpakan niya natin ang Lord. Last but not the least, love is, pakibasa, enduring. Hindi po yan yung nakakatakot Enduring means genuine love, persevere through challenges and difficulties. Ang totoong genuine love, kahit na anong pagtitiis sa buhay, magkasama kayo. Dadamayan mo siya. Nagtsatsaga hanggang wakas. Kahit na iwanan na kayo ng mga anak ninyo at kayong dalawa na lang ang matira sa bahay ninyo, you must endure to each other. Magtulungan kayo. Yan ang mag-asawa. Someday, iiwanan din ng mga anak nila kapag nagpamilya. Buti kung maalala pa yan, kapag birthday niya, salamat nga dito sa Pilipinas, yung mga anak, tinake-care pa yung mga magulang. Sa ibang bansa, nakatanaw ka na lang doon sa isang maliit na kwarto, inaantay mo ang pagdating ng mga anak mo dahil nasa home for the aged ka na. Magpasalamat kayo, ang bansa natin ay namulat sa caring and loving ng isang family. Amen! So yan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Always trust, always hopes, always persevere. Punong-puno ng pag-asa.
Kaya nga ang topic natin, di ba? Ang tema natin, it's all about the living hope. Because Jesus Christ is our living hope. Mapuno kayo ng pag-asa dahil ang buhay, habang nabubuhay, kailangan may pag-asa. Huwag kang mamamatay ng walang pag-asa sa buhay. Lumaban ka, kapatid. You must endure. Love is endures. Lumaban ka. Pinili mo yan eh. Iyan na yung buhay natin eh. Kailangan mapuno tayo ng pag-asa araw-araw. At ang pag-asang iyon, dahil sa genuine love, makukuha lamang natin walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo.